Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. I am Rodrigo Duterte. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. I am no bigot, but I've always been a hardliner against crime. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country so that I will kill you. I hate drugs. If you are a drug pusher, if you are a drug lord here, do not come for me for tears. I will not give you any. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. I have been in politics for 23 years. Vice Mayor pa lang siya, may kinwilyohan na siyang tao. Talaga? Dahil sa lasing, nagpaputok, nagmamaneho. Sa kanyang inis, pinakain umano ni Vice Mayor Rodrigo Duterte sa isang lalaki ang mga papeles na ginagamit daw ng lalaki para makapagdalayan siya mula sa lupa na hindi naman daw niya pagmamayari. Pero people close to you actually know you as polite, mild-mannered. So actually a part of the political strategy. It was what the people wanted. Would you believe it? Yun yung gusto nila. Bakit ako nag-margin ng 7 million? Kung bastos ako, kung nagmumura ako, kung bad boy ako. Why? Kita mo, dinagdagan ko pa. It was not even just a casual pagmumura. We have to, fuck with us, goddammit. Sir, Gusto narinig ang tao. Actually, I was expressing the indignation. Ako yung muka nila. Eventually, I saw myself in the crowd listening to me. Thank you. gulat yung marami dun sa nakita nung last week. Nakita kayong humahagulgol dun sa puntod ng inyong mga magulang. Lahat na yun, Jessica, ang pagod ko, yung to endure not eating, not sleeping. Pagdating ko doon sa I do not sleep the whole night. Kagaya kanina. Ganyan na ako gumising. So, slept and I have to wake up because Jessica Soho is so waiting. walang Takot sa nanay. Takot na. Umiiyak siya kung kailangan siyang umiyak. Madali siyang matouch. So mahina po ang puso niya sa mga bata. Kung may kasalanan ka at kung magkasawa ka na, dalhin mo yung baby mo. Ayos na. Talaga ho? Oo, yun ang lumang mo. Lalambot ang puso niya. Paglakad ko sa isang ganito, may bata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya, Mayor, putuli naman itong paa ko bukas, pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, dumiretso ako doon sa washroom, beta, umiyak talaga ako, pero hindi ko pinahalata. Halata na lang kapula ang mata ko. Binalikan ko ang bata, sabi ko, tandaan mo, pag wala akong maibigay sa iyo ng paa, itong isang paa, ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan. Pre, pag napunta ako doon sa inyo, ikaw magpalaga sa akin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Huwag po kayo magbabago. Itlog. Ang importante yung ginapubiran mo ang hindi matanggal. Pag yan ang silanggan, putang ina. Pati ako At controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon
natuldukan ang pamamayagpag ng iligal na droga. Sabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. A brutal war on drugs. Because the sheer number of people contaminated will pull my country down. It will destroy the next generation of people. 3 million drug addicts. Not counting mine, because it's still going on. So I said, if we do not interdict this problem, the next generation will be having a serious problem. If you destroy our young children, I will kill you. That is a very correct statement. There is nothing wrong in trying to preserve the interest of the next generation. Eh sabi ho nung iba, hindi naman daw yung deterrent to crime. You have to solve poverty to solve crime. Correct. But just because you are poor, you doesn't mean to say that you have to sell shabu. Yan ang mahirap dyan eh. People use poverty, and itong mga bleeding hearts ng tawag na corny na tao. You know, we can solve poverty. Bakit sa Mexico, America? Do not use poverty as a reason to destroy the lives of young people. Patayin talaga kita. Yan ang totoo. Let it be announced to us. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. We will eliminate the drug lords once and for all. Your concern is human rights. Mine is human lives. Why are you interfering in the affairs of my country and other countries? And who gave you the authority? By what divine law gave you the authority to prosecute me in a foreign land? You must be crazy. We have torture functioning. And if the torture is that I should go to jail, I will go to jail. Wala problema yan. I did what I am bound to do. So sa election front. Kung problema, I can rot in prison for my country. I invited President Obama, the Secretary of State, the United Nations, the Human Rights Commission, and the EU. Come here, investigate me. But give me also the right to be heard. So I will have to ask you questions after questioning me. Sige, takili. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Paikutin kita. You know, I said, I've been a trial lawyer for 8 years. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Bantayan ninyan, it will be an spectacle. You better watch it all. Maganda yan. It will give you an entertainment. You know. Maybe God give you the money, but you hit the fight. Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties. So help me God. Sa kabila ng mga kritisismo,
Nagpatuloy ang administrasyon sa hangarin nitong makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod sa loob ng ilang dekada, pumanglima ang Davao City sa listahan ng pinakaligtas na lungsod sa buong mundo noong 2015, batay sa survey na isinagawa ng website na numbeo.com. Dahil nga sa problema natin sa peace and order, so kailangan talaga yung kamay na bakal. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. Believe me, I will end my term fighting. Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until pabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. Kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Yotan has almost 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganoon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Pag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution.
I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be rich. Tatandaang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Hindi rin inabsuelto ng Pangulo ang mga manggagawa ng gobyerno. Kanya rin pinuntirya ang government agencies na mabagal rumesponde sa pangangailangan ng publiko, ganun din ang mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Kayong mga kriminal na kapasok sa pulis, salot ng hindi maintindihan kung pag ganun kayo ng ganun, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo mga kayo. Sa record na inilabas ng Philippine National Police o PNP nitong Marso lamang, halos 5,000 pulis at non-uniformed personnel ng ahensya ang na-dismiss sa serbisyo simula 2016 dahil sa mga iligal na gawain. Samantala, noong November 2020, mahigit 800 naman sa opisyal at kawani ng gobyerno ang sinibak sa serbisyo dahil rin sa katiwalian. Daling gawin kasi is magpuna. No? So, sometimes they criticize the government from a very narrow perspective. Tignan mo na lang sa case ng Duterte administration. He has to respond to kaguluhan sa South. He has to respond to the West Philippine Sea. He has to respond to the corruption in government. At the same time, he has to streamline yung mga proseso natin. Kaya tinayo niya yung ARTA. Ayusin natin ang proseso. I-deliver mo yung service mo sa mga tao at the proper time. 7 days, 21 days. So, lahat ng yun, sabay-sabay, lahat ng yun, iisipin ng isang presidente. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kapansin-pansin na nananatiling mataas ang trust at approval rating ng ating Pangulo. People, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world. Lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang Chief Executive ng bansa. Pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Ang rating ng Pangulong Duterte, mataas yun. Kasi kalimitan ang tendency ng rating ng isang Pangulo, whether approval or trust, bumababa yun pag malapit ng mag-end. Ang maganda kay Pangulong Duterte, ito yung leader na, dahil ako na presidente ngayon, hindi natin itutuloy yung mga project na magaganda. Kailangan mag-introduce tayo ng bago. Hindi siya ganun eh. Ipinagpatuloy niya yung mga matatagumpay na programa laban sa kahirapan. Hindi past kasi pagpasok ng bagong administrasyon, babaguhin lahat ng nasimulan na nauna ng administrasyon without regard to the implications. Kaya ito ang nangyayari ay dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng kanilang sariling legacy or yung sinasawag natin legacy mindset. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon nang pinakahihintay ng ating frontliners. Kung noon ay 23,877 pesos lamang ang buwanang sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos.
Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bumbero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng 2 dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner. Kung saan, the administration practically gave 14-month pay sa karaniwang Pilipino. Kapag ka kasi binawasan yung tax na i-collect sa'yo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirculate. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaari nila itong invest sa iba pang mga businesses. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino. Sa panunungkulan din ni Pangulong Duterte na rehabilitate at naibalik ang ganda ng Boracay. Pamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinakaapektadong pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program. Isa ito sa mga naging patayan ng publiko para hiragin si Pangulong Duterte bilang top government official na may pagmamahal at malasakit sa bansa at pakikisama sa mga Pilipino. Sa administrasyon ding ito, naisoli sa Pilipinas ang mga Balangiga Bell na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. The bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Mabuhay ang Pilipinas.